paborito ni Tito Nadine? Sisi! Hindi ako mahilig sa tofu ha. Pero ito I like. Sobrang sarap niya. Pagpahaba ng buhay. Hindi po kami nakainom ni Diego. Pero makain kami ng luto. Hi friend, kumusta ka na? Tagal na nating di nagsama. May kwento ako, sobrang saya. Welcome back to Lot Lot and Friends! Andito na naman kami para manggulo sa inyong araw. Sino bang ginugulo mo? Ikaw. Totoo yan. Hindi mga kaibigan. Una-una gusto ko muna po magpasalamat sa inyong lahat. At nagustuhan niyo po, magaganda yung feedback na naririnig namin dun sa mga episodes na po na ipalabas namin. Kaya maraming salamat. Promise, simula pa lang yan. Okay? Pero ngayong gabi, eto, meron kaming hinanda ni Diego para sa inyo. Sabihin mo, anak, ano yun? Ano ba yan? Nasaan ba tayo? Nandito tayo sa San Juan! Yay! Ngayong gabi, gugutumin namin kayo dahil nandito kami sa Rapsa Sisig. Na ang may-ari ay ang napakabait na si Miss Rafi Mejia. I'm so excited. Nagugutom na ako. Medyo Oo. sakto yung punta natin. Alam mo, anak, gusto ko marinig yung kwento ni Miss Rafi kasi nagsimula lang siya sa online business. Maliit lang. Hanggang sa eto, ngayon, meron na siya talagang maliit na resto na talaga namang dingog-dungog ng karamihan talaga dito sa San Juan and from other places also. So, pasok tayo at tanungin natin si Miss Rafi kung pwede natin tikman lahat ng mga pagkain na meron siya dito. At tuturuan din po niya tayo kung paano mag-serve at paano mag-luto ng mga kanyang best sellers. Okay? Exciting! Let's go inside! Miss Rocky, ako po si Lotlot. Magandang gabi po sa'yo. Magandang gabi din po. Ito po, Diego. oo, si Diego. Ang nag-iisang anak at ang paboritong anak. Na pinaninindigan niya yan. Yung nakapogi. Siyempre sa akin nagmano. Parang Parang ayaw niya, no? Uwi ka na. Miss Rocky, thank you for having us. Maraming salamat. Salamat din po. Alam niyo po, nakita ko itong store niyo. Alam niyo, pangarap kong magkaroon ng ganito. Yung, sa totoo lang, yung magkaroon ng maliit na business, na, kasi mahilig din po ako magluto. So kayo po, gusto kong tanungin, paano nyo nasimulan ito? Dati po kasi, ano lang kami, bangketa po. Nag-start kami bangketa sa labas ng bahay. Nagtitila kami ng silog, burger, fries, yung mga tusok-tusok po. Halo-halo, ganun po. Yung una po. Tapos nagkaroon yung barangay ng livelihood program. Okay. Then, isa po ako sa nakakuha ng pwesto ng slot. Tapos, nung giniba na din po kasi nga gagawin yung court, basketball court po ng barangay. Mga basketball talaga. Oo eh. Ikaw kasi. Tapos yun po, nawala ulit. Balik po ulit kami bangketa. Tapos hanggang sa tuloy-tuloy lang po. Kayo po mismo nagluluto? Ako po nagluluto pero yung asawa ko po yung nagmamarinate. Galing. So talagang tulong kayong mag-asawa dito. Magkano ang puhunan mo nung nagsimula ka? Nung nag-start po kami, nasa 3,000. Yung simula po. Tapos yun, tapos hanggang sa nakaipon, lumaki. Tapos unti-unti po, nagsisavings, tapos nagsisideline din po kasi ako. Nag-aalok po ako ng mga lupa, ng mga binibenta. Doon po kami nagsimula dito na physical store. Talagang pinaghirapan at pinag-ipunan yun, no? Parang talaga pong, ito kasi po pangarap namin. Kumbaga ito, siguro po talaga yung forte ng buhay namin. Oo. Pero di ba ang sarap na nakita mo na lahat ng pinaghirapan mo, eto na yun. Ito na po. At meron na rin po kaming second branch. Wow! Saan? Galing! Dito lang din sa San Juan, Barangay Kabayanan po. Galing naman. Papuntang Mandaluyong po. Bakit ito? Bakit hindi, like for example, kagaya niyan, bakit hindi na lang yung pagbibenta ng lupa yung talagang pinagtuloy-tuloy mo? Paborito Bakit ko po pagluluto? kasi ang sisig.
Ah, Nagagalit po yung asawa ko pag bumibila ako sa bangketa ng sisig. Kasi kung bumili po ako, minsan, pitong order. ang dami nun! Hindi naman po Oo. halata sa katawan. Hindi. At Tapos saka, you're hanggang sa- beautiful. Thank you po. Oo. Kayo din po. Ay, sus! Anong taon kayo nagsimula na buuin ng mga pangarap nyo? Ano po, 2015 po yung nag-start talaga yung sa bangketa pa lang. Then 2020 po, nag-decide po yung brother ko, tsaka yung husband ko, na mag-shareholder sila ng wrap sa sisig through online po. Tapos deliver lang po nila. Ano to, during COVID? Kasagsagan Yes ng po, COVID? yes. Tapos hanggang sa nag-stop, dahil syempre, hindi po natin nasan, di ba, wala naman pong income. So, nalugi. Tapos hanggang sa nag-try ulit, tapos nalugi pa din. Parang sa tingin ko kasi po parang ayaw na nila na i-try ulit. So, sabi ko, parang kasi gusto ko talaga kasi nagtitinda naman po talaga. Yung start po nito, maliit lang po talaga siya. Baga-anim na lamesa lang po. Yeah. Ngayon, pang ilang tao na siya? Bali, 11 na po siya. 11 Na na. lamesa. Bukod pa po yung nasa labas. Oo. Transform nyo Pinalaki na. namin yung dine-in kasi nga po, maraming nagagalit na, ano ba yun, wala nang upuan, ganyan. Gusto Pero nila mas masarap na mag-dine-in. problema yon, hindi ba? Opo, opo. Di ba? Parang okay na problema yon kasi ang ibig sabihin nun, talagang nakikilala na tong restaurant mo at lumalaki talaga siya. Ibig sabihin, masarap talaga yung mga pagkain na Opo. siniserve nyo. Papadry ko po sa inyo. Ay, nako, excited na. Amoy ko na nga eh. Nako, Diyos ko, ang sarap. Hello po. Ito po, special pork sisig po namin. Ang bestseller po namin yan. Okay. Tsaka ito po, sizzling tofu po. Special pulutan din po namin. Pero madalas po inuulam nila dito. Sarili pong recipe. Ng husband Marinade, mo. opo. Galing. Tapos ito naman po, salted egg, chicken wings po. Okay. Yung pinaka-flavor niya po ng salted egg is yung husband ko din po yung nagtitimpla. So, Galing. hindi po siya yung mga nabibili lang na ilalagay. Kumbaga mga lang. powder. Yes, yung mga sauce na po, Oo. na ready na. Yes. Kapag prito, lagay lang. Hindi po. Yes. Ito po yung sa amin. Talagang- Ginigisa po namin siya. Galing. Isa din po to sa mga bestseller namin. Then ito po, garlic parmesan. Okay. Chicken wings din po. Yes. Um, Tapos ito, ito po, syempre, sisig rice meal po siya. Liempo po ang ang ulam niya po. Okay. Yung kanin niya po, yan po yung signature rice namin na sinangag po sa sisig yung rice niya. Wow! Oh, malasang malasa yan. Grabe. Ito, tikman natin. Okay, ikaw muna. Go. Cheers! Cheers. Okay. Ang sarap. Thank you po. Ang Sarap sarap. ng rice. Sarap ng rice. Ang sarap ng sisig. Ang sarap ng kanin. Grabe kayo, Miss Rocky. Thank you po. Hindi ako mahilig sa tofu, ha? Apo. Pero ito, I like. Sobrang sarap niya. Magkano yan? 120 po. 120 lang? 120 kung kalaking ito, Miss Rocky. Malaki ba yun? Hindi po kami nakainom ni Diego, pero makain kami ng Gusto ko po kayo tanungin, kumusta po ang pagkain nila? Talaga. Ano po ang paborito niyo dito na dish? Sisig! Siyempre sa edad na 60 ko, mami, pwede kumain ng sisig, di ba? So, lagi po kayo nagpupunta dito at dito kayo nagpupunta dito. Ang galing. Nagbabanding kami pagkapon ng barangay. Ang sarap naman. Si Mami, ilan taon na po kayo? 93. At kumakain pa ng sisig. Ilang bata? Ilan taon kami ba? I hope 66 lang. Ito, 70. 75. 75. Wow, grabe. Mas maitim pa po ang buhok niyo sa buhok ko. Grabe. Maposa ko lang ngayon, lagi na akong kakain ng sisig dito. Miss Paki, itong mga regular customers mo. Ayan po ang mga ano namin dalag. yes. Mga nalilibing.
Lagi po yan dito. Oo nga po, ang dami marami na kami Maraming salamat. Pero for tonight, your meat is the sisig and the liempo. And then yung iba pa. So, ang galing. Aside from not giving up sa pagtatayo nitong pangarap mong negosyo, do you plan to like hindi lang magkaroon ng dalawang branch? Gusto mo ba talaga Gusto ko nga po tag-iisa po yung mga anak ko. Ilan po ba anak niyo? 4 po. Apat. Kakapanganak ko lang noong December. Ay, congratulations! 4 na lalaki po. Wow! At Isa pa parang basketball team na talaga. Yes. Gusto po. Pwede siya maging coach. Pang-5 na lang ako. So, 4 ang anak mo. Andito po sila lahat. Pero malalaki na. 13 years old po yung panganay. Pangalawa po 11. Tapos 6 po yung pangatlo. Hindi mahilig magluto sa kanila. Yung panganay po, tsaka yung pangalawa. Sana nga po, Oo, hindi diba? lang ngayon, kumbaga, tuloy-tuloy po na magustuhan nila yung sa pagluluto. Kasi, pangarap ko po na madagdagan yung branch namin. Pagdating ng panahon, nakatapos sila, pwede kong ibigay sa kanila yung isang branch. Diba, para at least income na nila, Tama. tapos palaguin nila, magkapamilya sila, may sarili na silang negosyo. Kumbaga, stable na po. Nung tinayo mo to, ang nasa isip mo talaga, long-term business. Yes po. Kumbaga, pang matagalan at pwede mong ipamana sa mga Pamana sa anak mga mo. anak. Hindi ba that if they want to handle Yes it, po. kung gusto nila, may negosyo na sila. Opo. Tama. Kasi po, ang pagkain naman, hinahanap lahat, Yes. lagi yan ng tao eh. At lalo na kung masarap. Opo. Kasi kahit nasaan kang lugar, basta masarap ang pagkain, pupuntahan at pupuntahan ka. And masarap ang pagkain mo, Miss Rocky. Naiintindihan ko na kung bakit laging binabalik-balikan. Oo, sobrang sarap. Buti na lang malapit tayo dito. Oo, nako, Miss Rocky, mga katamkap 5 na, minutes hello, away Miss lang. Rocky, pwede bang pa-order? Opo. Pwede po Ang natin sarap, ipa-deliver. sobra. Ano masasabi mo yung parang pinakamalaking challenge? Kasi ang tagal na din, paano niya na-sustain talaga? Yung pinakamalaking challenge yung wala po talaga, as in talagang lugi. Nalulugi po kasi, syempre may araw po ng matumal. Then nagre-rent lang po kasi kami dito. So, syempre, yung mga pasahod pa sa tao. Malaking bagay din kasi pag hindi sa'yo yung lugar, Opo. di ba? So, the portion of yung kita mo, talagang doon na Nakaka-happy pupunta. Lalo na ngayon, syempre, ang taas ng bilihin, ng gas. Pero yung price namin, steady pa din. Hindi kami nag-price increase. Hindi kayo Kasi nga nagbabago. sabi ko, hanggat kaya naman natin adjust natin. Kasi nga, kung magtataas din tayo, baka walang bumili sa atin. Mas lalong walang Yes papasok. po. Opo. Kaya- Kaya usually talaga ang unang tinitingnan ng mga customers is yung presyo. Opo. At least, you didn't give up on your dreams. Kahit na sabihin mo ng 3 beses kang nag-try, hindi ba? 3 beses ka parang sinubok ng panahon kung Opo. gusto mo bang ituloy o hindi. Yes po. Siguro ako dapat din ituloy ko na. No? Kulit mo kasi yung tagal na namin sinasabi sa'yo eh. Nakaka-inspire ka, Miss Rocky. Nako, pero mamaya ba, Miss Rocky, pwede mo ba kaming turuan ni Diego kung paano magluto ng Opo. isa man dito sa mga dish mo? Yes po. Yung Sige. specialty na lang namin na Na sisig. Ay, gusto ko yan. Gusto ko yan. Ay, operahan ako ngayon. Hindi, importante talaga po when you're in the food industry na syempre kailangan talaga hairnet ka, gloves ka, para sigurado na yung food na sinuserve nyo is talagang malinis. So, tama na i-remind sa akin ng may-ari ng skills si Miss Rocky, kailangan talagang maayos tayo sa pag-serve at pag-luto. Ayan. Okay? So, ano pong uunahin natin? Kuya Renz, gusto mo yung Kuya Renz yung tawag ko sa'yo? Okay lang ako. Okay? Wait lang. Okay lang ba? Ayan. Ang butter ko muna. Okay, butter. Ito, butter. So, table spoon. Anong susunod natin lalagyan? Twist na lang. Okay. Pre-cook na to. Apo. So, tayo. Doon ka rin sa pass. Then, tapos, Okay, yan. Okay. Tapos, para lang tayo magigis ano. okay. So, hayaan lang natin siya dyan.
Okay, ilagay natin yung butter sa gilid. Sibuyas po. Okay. Ito. Gaano kadaming sibuyas? Mga dalawang Dalawang. Okay, 1, 2. Okay. Ganyan lang, no? Hahaluin lang siya. Ayan. Sili. Kasi hahalo ulit. Yes po. Tapos last po, yung legal cheese yun. Okay. Yung kilo. Para mag-sizzle. Yan. Yun yung para mag-sizzle siya. Ayan na. Napakabilis naman pala nito eh. Okay. Medyo cover siya. Okay na to. Okay na to. Tapos, Lagyan niyo po ito. itlog sa gitna. Yes po. Okay. Ayan! Tapos last po yung sisig sauce natin. Sisig sauce. Yes. Tapos, igaganon-ganon lang. Okay. Yan! Tapos na, tapos na! Ay, ang galing! Okay. Vamos na. Sige po. Diyan sa may init. Ayan. It's a board. Okay, dahan-dahan. Oh, lipat na kay Diego! Yan, para saan ba to? Ito ba sa mga bata? Ayan na. May isa pang surprise sa ating mga dalagita. Ito po. Papahaba ng buhay. Enjoy po. Sige, enjoy po. Hi. Good. Very good. So full. I am too. At saka ang sarap ng pagkain, di ba? Sobra. Napaka-simple nung mga meals, pero sobrang sarap. Yung sarap na babalikan mo talaga. Di ba? At saka napaka-reasonable ng price. More than reasonable. Magkano lang yung sisig nila, hindi ba? Tapos yung malaki. Lomi. Yung lomi. Ang laki ng lomi. Pwedeng limang kumain nun, 6. Sobrang laki ng lomi. But alam mo, anak, ang maganda dito sa kwento ni Miss Rocky is how she never gave up. Yeah, that's true. Can you imagine, mga friends, nagsimula lang siya magbenta ng pagkain sa may bangketa. Hindi ba? And then, akala niyan, she was given a chance na magkaroon ng pwesto, pero nagkaroon din ng aberya, nagkaroon ng pagsubok, and then balik bangketa na naman siya. Hanggang sa talagang pinaghirapan niya na magkaroon siya ng sarili niyang pwesto. Try lang talaga ng try. Try and try until you succeed. Yan talaga, totoo yan. And ang pinakamaganda pa, I think, why it really worked for her, kasi yung pamilya niya was behind her all the way. Talagang nakasuporta sa kanya. Yung mga biyanan niya, yung mga tiyahin niya, mga kapatid niya, and ganun din sa asawa niya, di ba? So we met them all tonight. So tama nga yung sinabi niya na family business, because yung pamilya niya mismo ang tumutulong sa kanya para maging successful yung business niya. So, even if you just look inside, parang ang saya-saya sa diba? Lahat na sila magkakakilala. Yes. Kaya parang babalik-balikan ko din talaga. Yes. Kumbaga, this can be like your second home eh. It's a home away from home where you can have a really good meal, murang-mura, puno ng tawanan, puno ng kwentuhan, at parang mo naman yung samaan nila eh, di ba? Ang cute nila lahat. Parang sila barkada. Sila, yung mga nakilala po namin na nagda-dining dito, sila mami na mga bye-bye po, mag-iingat po, more sisig po kaman. Ikaw, I have a question for you. Since you're also in the food business, right? With your Baltis and your restaurant before. What did you learn from Miss Rocky? By doing this? To never give up. Yeah. Kasi syempre, totoo naman eh, tao lang, nakakapagod din, di ba? Lalo na yung ikaw lahat, ikaw nagpe-prepare, ikaw yung nagbibenta, ikaw yung nag-aanap ng delivery rider. Kumbaga, ikaw na lahat. So, medyo dumadating sa punto na nakakapagod. Kaya nga sabi ko, napakaswerte niya kasi she has her whole family behind her. And na nakasuporta sa kanya. And that's why it works. And kaya smooth sailing lahat. Nandiyan na yung mga taong nagmamahal sa kanya who wants to see her talagang succeed in life. Pero, hindi naman yung sabi ni Miss Rocky kanina. Sabi niya, ginagawa ko din to
para sa pamilya. Yeah. Sobrang mag-give back din talaga siya for her family. Totoo. Which is, pinandami din talaga niyang blessing. Yes. At saka, ang maganda sa kanila mag-asawa, kay Miss Rocky at saka kay Renz, yung husband niya, is talagang pareho sila. Kumbaga siya sa business side, yun yung asawa naman yung mamahala sa pagkain, sa pag-marinate, sa pagtimpla, siya yung nagluluto, hindi ba? So, ang sarap ng ganong klaseng samahan. Kaya tama-tama yung pangalan ng ano nila eh. Rapsa. Rapsa! Mga friends, kung wala po kayong ginagawa at nagugutom kayo, pumunta na kayo dito sa Rapsa dahil promise po, ang sarap ng mga pagkain nila. Kung meron kayong kakilala na merong negosyo or mga trabaho na gusto nyo pong ma-feature namin dito sa London and Friends, wag po kayo mag-atubili. Wow! Ilalim ng Tagalog ko. Atubili. Nosebleed. Wag po kayong magdalawang isip. Put down your comments below and then sabihin niyo po sa amin yung mga recommendations nyo on where you want to see us Yes. and kung ano po yung mga gusto nyo pang ma-feature pa namin dito sa Lot and Friends. So, again, dito sa Lot and Friends, may kwentuhan, tawanan, at samahan. Para mag-isa lang ako eh! Ikaw na bahala dyan. Kaya mo na yan. May kwentuhan, tawanan, at samahan. See you again on our beautiful and exciting next episode. Next! Yes. Like and subscribe. Like and subscribe, guys. Bye! Friends,